Sinuspindi ng Pangulo ang implementasyon ng Maharlika Investment Fund. Kasunod lang yan ang hiling ng Land Bank at DBP sa Bangko Sentral ng Regulatory Relief o pagluluwag matapos silang maglagak ng higit 70 bilyong piso sa Maharlika. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob lang ng mahigit 6 na buwan, Congress panel, we accept the Senate version. In principle, mabilis na umarangkada at naging batas ang paglikha sa Maharlika Investment Fund. Pero ngayon, pumepreno ang Malacanang. Sa isang memo noong October 12, sinuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang implementasyon ng batas na lumikha sa MIF. Inisyo ang memo sa Bureau of Treasury, gayon din sa Land Bank at Development Bank of the Philippines o DBP. Ang dalawang bangko ng gobyernong inatasan ng batas na maglalaan ng inisyal na pondo ng Maharlika Fund. Ang tanging paliwanag sa ngayon mula sa Office of the Executive Secretary, gusto raw ni Pangulong Marcos na pag-aralan ng implementing rules and regulations para matiyak na matutupad ang layo ng pondo sa pamamagitan ng safeguards para sa transparency and accountability. Bago nito, humingi na ang Land Bank at DBP ng regulatory relief mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas matapos nilang maglagak ng kabuuang 75 billion pesos sa Maharlika Fund. May regulasyon kasi ang BSP kaugnay sa dami ng may iwang pera sa bangko para mabayaran ang mga obligasyon nito at maprotektahan ng bangko mula sa bank run o yung pagkaubos ng pondo dahil sa mga withdrawal. Ang ilang mambabatas na bumotong ipasa ang batas, suportado rin ang pagpapahinto sa pagpapatupad nito. He has access to data. And so, as I said, he has his reasons. And so, we trust him in this. Sabi naman ng chairperson ng Technical Working Group na bumuo ng batas, kahit sinuspinde, on track pa rin sa target ang pagsisimula ng programa. Ang target start kasi ay bago matapos ang taon. Sabi naman ng nag-iisang senador na bumoto kontra sa Maharlika Fund, tila lumilinaw na hindi totoo ang sinabi ni Finance Secretary Benjamin Diokno na may labis na pondo ang Land Bank at DBP na maaaring ilagak sa Maharlika Fund. Ang MIF, kasama ng kanyang mga kahinaan, ay nakaambang bawasan ang kakayahan ng LBP at DBP na magbigay ng pautang para sa mga magsasaka, mangingisda at mga agri-negosyante. Sabi naman ng Senate Minority Leader na wala sa botohan para sa pagpasa ng batas. The banks were not being forthright with us. They should have told us that they will be having extreme difficulties in complying with the capital requirements. Pinababasura naman ng batas ng isang mambabatas na kumontra noon. Dapat i-chunk na talaga ito dahil unang-una gagamit ito ng public fund na kailangan ng ating mga kababayan. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.